Magandang gabi po mga kapatid. Marahil kayo ay nagtataka sapagkat iba ang ating background ngayon. Ano po, tayo po ay nandito sa ating pong satellite church at salamat sa pagkakataon na magamit po itong ating lugar para makapagbahagi ng kanyang salita. At salamat ulit sa pagkakataon na ito na pinagkalob sa atin. Unang Miyerkules ng June. Salamat sa Panginoon sa patuloy na kanyang pagpatnubay po sa atin. At salamat sa oras na ito na muli ay atin po mapapag-aralan ang kanyang salita upang ito po ay maging gabay natin, maging ilaw natin sa bawat araw na lilipas sa buwan po ito. Kaya samahan niyo na po ako sa ating pag-aaral. Buksan na po natin ang ating pong mga Bibles. Muli ito po ay galing sa mga Bible readings po natin at ngayon po tayo ay nasa Book of Psalms na. Kaya buksan na po natin ating mga Bibles sa Psalm chapter 1 verses 1 to 3. Psalm chapter 1 verses 1 to 3. Ang sabi po dito, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito at sa araw na ito na inyong ipinagkaloob sa amin. Salamat ulit sa bawat isa na nagbigay ng oras para makasama at makibahagi sa amin pong midweek praises, preachings, and prayers. Dalayan niyo po, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Tulungan mo kami na ito po, Panginoon, ay aming maunawaan. Ito po, Panginoon, ay may sagawa namin, makita namin, Panginoon, ang kahalagahan ng inyong salita sa amin pong buhay. Kaya samahan mo na kami, Panginoon, sa aming pag-aaral, sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung meron po tayong 10 mga tao na tatanungin, dito sa daan, kung halimbawa may kakasalubong tayong 10 tao, tatanungin natin, paano ka ba magiging masaya? What can make you happy? At sigurado po na meron din po tayong 10 sagot na iba-iba. Sapagkat totoo po, talagang tayo yung nag-exert ng effort natin, nag-spend tayo ng maraming oras at ng maraming resources para mahanap natin ang tunay na kasiyahan sa mundong ito. Sapagkat ang pamumuhay sa mundong ito ay punong-puno ng pakikipaglaban, punong-puno ng kalungkutan, kabiguan, Kaya tayo po, ay naghahanap kung paano ba magiging masaya. Ang sabi po ng isang article, hindi problema yung tayo po ay naghahanap ng kasiyahan. Ang problema po ay kung saan natin ito hinahanap. At ayon din po sa website na aking nabasa, meron daw po tayong 3 sources na inaakala natin na pwedeng pagkunan ng kasiyahan. Ang una po ay places, Tayo po ay nangangarap parati, na makarating sa iba-ibang mga lugar, Minsan sabi natin, sana kung dito ako nakatira, Kung diyan ako sa subdivision na 'yan nakatira, kung hindi ako dito nakatira, mas masaya ako. Di po ba? O kaya ay pagka ako ay nagbakasyon sa lugar na 'yan, ay magiging masaya na ako. Yan po ang una, places. Ang pangalawa ay possessions. Inaakala po ng maraming mga tao at kasama po siguro tayo dito na pagka marami tayong ari-arian, marami tayong lupain, marami tayong pera, meron tayong sasakyan, ay magiging masaya na tayo. Tayo ay magiging kontento na. So yan po ang pangalawa na inaakala ng mga tao na source ng happiness. And then ang pangatlo ay people. People. Sabi ng iba, kung ako ay nasa tama lang relasyon, talagang siguro masaya ako. O kaya kung ako ay laging ina-appreciate ng mga tao, ng mga mahal ko sa buhay sa aking ginagawa, ay magiging masaya na ako. Tama na yun. Okay na yun sa akin. Ngunit mga kapatid, kung obserbahan natin itong mga sources of happiness, ng marami po sa atin, ito po ay pabago-bago katulad ng panahon, katulad ng weather. Sapagkat ang mga places, kung makarating ka man doon, darating yung time, parang ordinaryo na lang ito. At ito ay magiging
boring na rin. For example, gusto nating makarating sa Europa o kaya sa Amerika, no? In my experience po, nung ako ay nakarating sa Europe, no? Nung una talaga ako po ay manghang-mangha. But after few months, parang naging ordinaryo na lang ito. Wala nang nakakamangha sa kanya. Okay? And then, ang mga possessions, ito po ay nasisira, no? Ang bahay, no? Sasakyan, ito po ay nagde-depreciate. At yung iba pang mga material things, di po ba? And then ang mga tao, they always let us down. At tayo rin po, we always let them down. Kaya ito pong mga bagay na ito na inaakala natin, napapagpunan natin ng kasiyahan. Ito pala ay mga panandalian lamang, temporary. Kaya nakakalungkot, ano? Pero salamat sa Panginoon sapagkat ang kanyang salita ay nagbigay ng paraan paano natin makakamit yung tunay pangmatagalan na kasiyahan. At naniniwala po ako ngayong gabi na yan po ang ating matagal na hinahanap. Itong klase ng kasiyahan na ito. At kung babasahin po natin itong pag-aaralan natin, makikita po natin na ang source of happiness ay hindi naaayon sa iyong bank account or sa iyong location or sa iyong education. Hindi lamang po ito available sa mga mayayaman, sa mga sikat, sa mga well-educated, kundi ito po ay available sa lahat ng pipili or for those people who will choose, no, to follow or to obey God's instructions on how we will experience real and lasting happiness. Kaya pinamagatan ko po ang atin pong mensahe ngayong gabi, how to be happy. How to be happy. Paano nga ba maging masaya? Ngayong gabi, masaya ka ba? Masasabi mo ba na hindi ka nalulungkot or wala kahit anumang porsyento sa atin pong puso o sa ating buhay na nagpapalungkot sa atin? Ang ibig sabihin po ng happiness na itinuturo ng Panginoon dito ay hindi yung happiness na dahil sa pakiramdam, no, or dahil sa circumstances, kundi ang happiness na tinuturo po dito ng Panginoon ay happiness na bunga ng ating pong pagsunod sa ating pong Panginoon. When we align ourselves, when we align our lives to God's will, the product is happiness. Kaya tingnan po natin itong sinulat ni Haring David na napakaganda na sa chapter 1 ng Psalms ay ito po ang una niyang isinulat. Ano po? Pansinin niyo po yung salitang blessed dito or blessed. Alam niyo po, meron pong dalawang Hebrew meaning. Ito pong blessed dito. Ang una ay yung Hebrew word na asher. Nang ibig sabihin po ng asher, ano po, ay oh how happy. Okay? Oh napakasaya. Okay? So yung blessed dito, ang ibig sabihin ay very happy. Sa ibang translation, deeply happy. Talagang napakalalim ng saya. Ang literal meaning po ng root word nito pong asher, ang ibig sabihin po ay to go straight or to walk on level path. No? So anong relasyon nito dito sa oh how happy? Okay? Alam niyo po noon, nung panahon po ni King David, ang trato po ng mga Hebrew sa buhay ay isang paglalakbay. Okay? At pagka sa iyong paglalakbay, mali ang iyong mga pinipili, no? Magulo ang iyong buhay, no? At parang naliligaw ka ng landas. Ang ibig sabihin nun, miserable ang buhay mo. Pero kung ang buhay mo ay straight, no? Maayos sapagkat sinusunod mo ang gusto ng Panginoon, no? Ang buhay mo daw ay kinakaingitan because you are walking in a straight path. At pagka ganun ang state ng buhay mo, no? You are walking on level path, you are happy. They are happy. So ito po ang tinutukoy dito ni Haring David na blessed, itong asher. Ang isang meaning pa po ng blessed ay yung barak. Ang ibig sabihin po ng barak ay to endow a favor. No? Ang literal meaning po nito is to kneel down to present a gift. So ito po, ano, ang Panginoon pagka nagbigay siya ng biyaya sa atin, ano? Alam niyo ba, God is bending down, from heaven to give us gifts, to give us blessings. At tayo naman po,
Pagka tayo ay nagbibigay ng blessing sa Panginoon, di ba may kanta na, "Bless the Lord, O my soul." Ang ibig sabihin naman daw noon, we are kneeling down to adore the Lord, to appreciate His worth. Okay? So, yun po ang pangalawang kahulugan ng blessed dito, yung barak. Pero, dito po sa Psalm chapter 1, verse 1, ang ibig sabihin po nitong blessed dito ay asher, na masaya siya dahil ito ay bunga ng pagpili niya na sundin ang instruction ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayong pong gabi, makikita po natin na napakahalaga na lagi nating piliin ang utos ng Panginoon. Because that's the only way we will experience real and lasting happiness. May tatlong paraan na itinuro si King David dito para maranasan natin yung totoong happiness. Ang una, ang sabi dito sa verse 1, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers." So dito mga kapatid, ang una nating makikita na paraan para ma-experience natin ang true happiness ay we need to be focused in our walk. We need to be focused in our walk. Ang ibig sabihin, kailangan yung ating pong pamumuhay ay tutukan natin, mag-ingat po tayo. Okay? Dapat mag-set po tayo ng boundaries. Sapagkat ang sabi po dito sa verse 1, mapalad, or masaya ang isang tao kung hindi siya lumalakad, kung hindi siya namumuhay nang naayon sa payo ng mga masasama. Okay, gusto kong pansinin niyo yung salitang counsel, or payo. So, ito pong word na ito, ang emphasis po dito, ay yung ating isip. Okay? Kumbaga, kung ikaw ay nakikinig sa payo ng mga masasama, ang unang pinapasok nito ay yung ating mga principles, Yun ang unang tinatarget ng mga wicked, yung ating isipan. Yun ang sinusubukan nila na kumbinsihin tayo. And when we are not focused in our walk, mai-impluwensyahan po nila tayo. Kaya nga, ang sabi po sa Romans chapter 12, verse 2, "Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Okay? So, kailangan po alagaan natin ang ating pong mga isipan, ang ating pong mga utak. Ano ba ang mga pinapasok natin dito? Ano yung mga ini-entertain natin? Nagsaset ba tayo ng boundaries? Or lahat na lang ng teachings, masama man o mabuti, ay atin pong ini-entertain or ating tinatanggap or ating pinag-iisipan? Mga kapatid, sa gabing ito, kung ikaw ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon, makikita mo yung mali at yung tama. At nawa, once na makita mo ito, ang piliin natin ay tama. Sapagkat yan po ang sinasabi ni Haring David para ma-experience natin ang tunay na kasiyahan. We need to be focused in our ways. Let us refuse the counsel of the wicked. Kung tayo po ay manunood lang parati ng TV, magtitingin sa internet, magbabasa ng libro, or makikinig sa kung sino man, kung doon po tayo magdidepende sa paraan ng ating pong pamumuhay, sasabihin ko po sa inyo, ayon po dito sa salita ng Diyos, mapapahamak po tayo. Magiging magulo po ang ating pong buhay. Hindi natin may experience itong asher. So yun po ang una na dapat nating ingatan. Kailangan mag-focus po tayo sa paraan ng pamumuhay natin, papaano iwasan natin yung counsel, yung payo ng mga masasama. Ang pangalawa, ano pa yung dapat nating iwasan? To stand in the way of sinners. Ang ibig sabihin po nung to stand, di ba? Pag naglalakad ka, tapos biglang tumayo ka, ibig sabihin tumigil ka, nanatili ka doon sa lugar na sabi dito, where the sinners are. Okay? Ibig sabihin, naging interesado ka. Again, you're starting to entertain. You're starting to associate with them, to justify their beliefs.
At ito po ang worst na pwedeng manggaling sa bibig natin. No? Okay lang naman yan. No? Wala namang masama sa ginagawa nila. Ginagawa naman yan ng marami. So okay lang yan. Alam niyo po, pagka mga ganun na ang atin pong mga sinasabi, that means we are standing in the way of sinners. We are not focused anymore. Kaya mga kapatid, ito po ang dapat nating bantayan. No? Ano ba yung ating mga pinapaniwalaan ngayon? Ano ba yung mga nakaka-impluwensya sa atin? At ano ba yung ating sinasang-ayunan na paniniwala ng mundong ito? Ito po ba ay align? Ito po ba ay naaayon sa salita ng Panginoon? Kaya again, paalala po sa bawat isa, if we want to experience happiness, we need to be focused in our walk. Tayo po ay mag-ingat sa atin pong paraan ng pamumuhay. Huwag nating hayaan na ang magdikta ng paraan ng ating pamumuhay ay ang mga hindi mananampalataya, ang mga hindi kumikilala sa ating pong Panginoon. Ang pangatlo na dapat mong iwasan, to walk in the counsel of the wicked, stand in the way of sinners, but sit in the seat of mockers. Umupo sa upuan ng mga manunuya or mga nag-aalipusta, or yung mga hindi naniniwala. Okay? So ito talagang when you sit, that means ang ibig sabihin you are very comfortable na sa ganoong ways, Kumbaga kasama ka na nila, You belong to them, you are a part of them, Na anong ginagawa ng mga ito? Kanilang tinutuya, kanilang pinagtatawanan, inaalipusta yung mga sumusunod sa Panginoon. At tayo, kung hindi tayo po mag-iingat, ay ganun na rin ang gagawin natin. Isa na rin tayo sa mga nagpe-persecute. Isa na rin tayo sa tumatawa o pinagtatawanan natin ang mga mananampalataya. Kaya, ang sabi po dito ni King David, kung gusto mong maging masaya, iwasan mo itong mga ito. Okay? Focus on your walk, Huwag mong hayaan na maimpluwensyahan ka ng iba, lalo tigit ng mga masasama, Again, be very careful, kung ano yung ipinapasok mo sa isip mo, sapagkat yan ang una na target ng kasamaan. The moment na ma-convince nila ikaw, the moment na sa tingin mo parang logical ang kanilang ginagawa, eto na, titigil ka na, You will start to join them, to be interested sa kanilang mga activities. And then, ang pangatlo na mangyayari, you will sit with them. That means you will be comfortable and you will do what they are doing also, which is mocking people who are following the Lord. Okay? So, ngayong gabi, mga kapatid, magkaroon po tayo ng reflection. Ano ba ang paraan ng pamumuhay natin? Anong influence? Or sino ang nakaka-influence sa atin? Yung paraan ng pag-iisip natin, na pagsasalita, at yung ating kilos. Kaninong influensya yan? Okay? So again, we need to be focused in our walk for us to be happy. Yan po ang number 1. At ang number 2, we need to be a follower of the Word. We need to be a follower of the Word. Ang sabi po sa verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Okay, so itong pangalawa na dapat mong gawin to experience happiness. Una, we need to be focused in our walk. Second, we need to be a follower of the Word. Dapat tayo po ay laging sumusunod sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, para maiwasan natin, para maitigil natin kung sakaling na-realize natin ngayon na ang influence natin ay ang payo, ang paraan, ang practices ng mundong ito. Kailangan po nating i-let go yung mga yun. Kailangan mag-set tayo ng boundaries. Now, para hindi po tayo matempt na bumalik or hindi tayo ma-impluwensyahan ulit ng mundong ito po ang dapat natin gawin. We need to follow the Word. We need to be a follower of His Word. Ang sabi niya dito, but His delight is in the law of the Lord. Dapat ang kasiyahan natin, ang excitement natin ay nasa salita ng Panginoon. Na sa bawat araw ng buhay natin, marami tayong kailangang pagpasyahan. Marami tayong hindi maintindihan.
At sana pagka dumadating po yung mga ganong pagkakataon, ang una agad nating naiisip ay ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang ibig sabihin po ng delight dito ay yung excitement, yung para bang excitement na may dumating na love letter sa iyo, di ba? Nung panahon po ng 90s pababa, ano po, ay usong-uso pa po ang snail mail o yung sulat, no, handwritten. No, pagpasok po kasi ng mga 90s, nag-uso na ang cellphone kaya text-text na lang, no, at lalo tigit ngayon, no, talagang napakabilis na ngayon ng communication, no, napaka high-tech na samantalang noon, no, it will take you 6 days para masagot yung iyong sulat. Kaya excited na excited kami basta't may darating, lalo na pagka ang sulat ay galing sa iyong minamahal. Ang sabi po dito ni King David, no? But his delight is in the law of the Lord. Okay? Dapat ang kanyang excitement, ang kanyang kasiyahan ay nasa salita ng Panginoon na dapat niyang ituring itong salita ng Diyos na love letter, no? Na hindi ka nauobliga na ito ay basahin, kundi ikaw ay natutuwa, no? Ikaw ay natutuwa because of your relationship with the Lord. Kaya, di ba, pagka may sumulat dumating o kaya may text na dumating, talagang maya't maya binabasa mo, no? Maya't maya ay iniisip mo, ano kaya ang kahulugan nito? Ano kaya ang ibig sabihin nito? I'm sure marami sa atin ang nakaramdam na ng ganong excitement. And then, ang pangalawa, na gusto kong mapansin dito, hindi lamang you delight in God's Word, but you meditate God's Word day and night. No? So again, kung ito po ay galing sa nagmamahal sa atin, we will always read this. No? Naalala ko po, pagka sumusulat sa akin, yung akin pong girlfriend na aking asawa na ngayon, no? Mahaba po kaming magsulatan, no? Ilang pages. Kaya, pagdating, babasahin ko agad yun, no? Kung halimbawa, umaga siya dumating, or usually umaga dumarating, binabasa ko yun, no? Sa gabi, minsan bago matulog, babasahin ko ulit, no? Paggising ko sa umaga, babasahin ko ulit, no? At yun nga, ang napansin ko, every time na binabasa ko siya, may bago akong nauunawaan doon sa aking binabasa. At talagang pinag-iisipan ko, anong ibig sabihin noon nung sinabi niya yun sa akin. So, ganun din po sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. Nawa, ito po ay maging bahagi ng buhay po natin. Maging bahagi ng ating routine na para bang hindi tayo mapakali, hindi tayo mapalagay hanggat hindi tayo nakapagbasa ng salita ng Panginoon. Ito pa po ang maganda. Hindi tayo makakalma hanggat hindi natin nababasa ang salita ng Diyos. Hanggat hindi natin alam ano ba ang sinasabi ng Panginoon. Napakaganda po ng ibig sabihin ng meditate dito, no? Hindi lamang po ang ibig sabihin nito yung katulad ng lagi nating naririnig, no, na baka na ngumunguya ng damo, no? So alam natin yung baka at saka yung kalabaw, pag pinakain mo ng damo yan, talagang lunok yan ng lunok. And then pagka nakaungkot na yan, no, siya ay parang ngumunguya ng chewing gum, talagang inuubos niya yung nutrients. No? Kaya napakalakas ng baka at saka ng kalabaw sa pagtatrabaho, sa pag-araro, di ba? Pero, nakakatuwa ang literal na meaning nitong meditate. No? Sa Hebrew, ang ibig sabihin pala nito ay growling. Okay? Umuungol. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nitong meditate dito ay isang leon na growling while eating his prey. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, habang nai-enjoy niya yung pagkain ng kanyang nabiktima, umuungol siya sa enjoyment, no? Or sa sarap. Umuungol siya because he is enjoying what he is eating. No? Nakarinig na ba kayo ng ganon? Siguro kung manonood tayo ng National Geographic, makikita natin yan. Ano? Yung tinutukoy dito na meditate. So, ang ibig sabihin po nito, ano po, ang ginagawa po nila noong panahon ni Haring David, no? Sa kanilang pagbabasa, ibinubulong nila ito, no?
Kumbaga, hindi lang nila minememorize ito silently, kundi talagang loudly ay sinasabi nila. Habang sila ay naglalakad, habang sila ay nagpapahinga, no, ay loudly sinasabi nila ang Word of God. Kasi iba ang pakiramdam, pagka naririnig mo yung salita ng Panginoon habang sinasabi mo. Sometimes tayo, pag nagbabasa tayo, yung tahimik lang. Pero sila noon, basta nagbasa sila ng Word of God, no, malakas yung kanilang boses. At kahit pagka sila ay nagme-meditate, no, by the way, ang meditation natin sa panahon natin ngayon is emptying our minds, di po ba? Pero dito, pagka sinabing meditation or meditating the Word of God is filling up your minds with the Word of God. Kaya mga kapatid, ngayon pong gabing ito, para maiwasan natin, no, itong turo, itong paanyaya, itong influence ng sanlibutan ito. Kailangan maging excited tayo, no? Matuwa tayo na atin pong tuloy-tuloy na i-meditate ang salita ng Panginoon para maging malakas at maging matibay yung boundaries na atin pong ilalagay sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Ang sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, marahil ito ay memorize na nating lahat at ilang beses na po nating binasa ito, pero ito po ang magpapatunay, no, kung ano ang mararanasan natin if we learn how to meditate God's Word. Ang sabi dito, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Okay? Nakita po natin yung bunga, no? Pagka ito ay gagawin natin, tayo ay magme-meditate ng tuloy-tuloy, no? Day and night. Hindi tayo magkakamali sa mga desisyon natin, no? Hindi tayo magkakamali sa mga pipiliin po natin at sa paraan ng ating pong pamumuhay kung alam natin ang kanyang salita at ito po ang ating gagawin. Okay? So, ito po binasa na natin ng dalawang Sundays na, pero still, naniniwala po ako na pagka na-absorb natin itong sinabi ni Haring David dito po sa Psalm 119 verses 99 to 100, we will be delighted, no? We will keep on meditating the Word of God. Ang sabi po ni Haring David dito po sa Psalm 119 verses 97 to 100, oh, how I love your law, I meditate on it all day long. Your commands make me wiser than my enemies, for they are ever with me. I have more insight than all my teachers, for I meditate on your statutes. I have more understanding than the elders, for I obey your precepts. So, ang laki ng advantage po natin, mga kapatid, if we always meditate His Word. At ito po ang magbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan. Imagine si Haring David, mas naging marunong siya kaysa kanyang mga kaaway, mas marami siyang nauunawaan kaysa sa kanyang mga teachers dahil sa kanyang pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang sabi pa dito, mas marunong siya kaysa sa mga matatanda. At mga kapatid, naniniwala po ako na kahit ngayon ay pwede po natin itong maranasan. If we will be a follower of His Word, we will experience the real happiness. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, ano ang pakiramdam natin every time po na nag-aaral tayo ng salita, every time na tayo po ay nagbabasa? Nawa ma-develop po sa bawat isa sa atin yung kagalakan, yung excitement, every time na mababasa natin ang kanyang salita. At nawa, wag nating hayaan na matapos ang ating araw na hindi po tayo nagbabasa ng kanyang salita. Gawin po natin itong malaking bahagi ng ating pong pamumuhay. And when we do that, we will experience happiness. Okay? And then ang pangatlo at ang panghuli po na paraan para po maranasan natin ang happiness, ayon po sa kanyang salita, hindi lamang be focused in your walk, hindi lamang be a follower of the Word, ang panghuli, we need to be fruitful in our work. No? Mabalikan po natin ang verse 3, ang sabi dito, He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Okay, napakaganda po nitong
nakalagay dito sa verse 3. Ano? Siya ay parang isang puno, no, na natanim sa tabi ng ilog, no? Ito pong streams of water dito, ang literal translation po nito ay river. Okay, sa tabi ng ilog which yields its fruit in season. Okay? Ang isang puno po na well supplied ng tubig, no? Yan po ay mabumunga sa panahon niya. Okay? At ang sabi pa dito, and whose leaf does not wither, whatever he does prospers. Okay? So mga kapatid, ito po ang magbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan when we are fruitful. Diba? Pero, tandaan po natin, bago po mangyari ito, kailangan ng una, we are focused in our work, no? We are a follower of the Word. Hindi reader of the Word, no? Hindi student of the Word, but follower of the Word. Okay? Kasi doon lang po talaga natin makikita ang fruit ng ating pong ginagawa. Kailangan po sundin natin, no? At yun nga, ang sabi dito sa verse 3, planted by streams of water or by the river, ang ibig sabihin po, tayo po ay well supplied, no? Nang kailangan natin para tayo po ay lumago. Okay? At yung ating pong bunga ay hindi mahuhuli or hindi mauuna. At lahat ng atin pong gagawin, no? Dahil po tayo ay naka-align sa kalooban ng Panginoon, no? Ang ibig sabihin nun, lahat ng gusto ng Panginoon, yun ang gagawin natin. Yan po ay magtatagumpay, yan po ay magbubunga. At ang pamumunga po, yan po ay nagdudulot ng kasiyahan. Kaya ngayong gabi mga kapatid, meron po tayong nakitang tatlong paraan how to be happy. Hindi po ito naayon sa lugar na ating napuntahan, hindi po ito naayon sa mga material na bagay na meron tayo or mga tao na nakakasalamuhan natin everyday. Ang tunay na kasiyahan, ano po, yung pangmatagalan ay makikita at mararanasan lang po natin kung tayo po ay susunod, no? Kung ang kalooban po natin ay iaayon natin sa kalooban din ng Panginoon. At ito lamang po ang tanging paraan para masabi natin that we are happy. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa sinulat na ito ni Haring David. Salamat po sapagkat sa mundong ito ay ang mga kasiyahan na ino-offer ng mundong ito ay panandalian lamang. At madalas ay nauuwi sa kalungkutan, sa pagsisisi at panghihinayang. Panginoon, salamat po sa salita mo na aming natutunan sapagkat ang kasiyahan na ibinibigay mo at inaalok mo sa amin ay pangmatagalan at ito'y totoo. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na sumunod sa inyo pong salita. Ilinya namin ang kalooban namin sa kalooban mo. Sapagkat sa pamamagitan lamang noon, may experience namin ang true and lasting happiness. Nawa, Panginoon, kami pong mga mananampalataya, kaming mga anak mo, ito ay maging totoo sa amin at ito rin ay i-share namin sa mga tao na nangangailangan ng tunay na kasiyahan. Ito po ay ang relationship sa inyo. Salamat po sa gabing ito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Mag-ingat po tayo at magandang gabi po sa bawat isa. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner list to the loving call, wonderful words of life. Oh, so free.
wonderful words of love.